Sa gampaning ito, kung iisipin ng tao, gaano kalaki ang kanyang sakripisyo, gaano kalaki ang hirap na kanyang pinuhunan, mula ng taong ibigay ng Ama ang gawain ito. Ikaw. Ikaw ang vice. Ay, si Alam mo, Kristo po yan, Kristo. kung gaano katagal ang paghihirap ng kasangkapan. Alam mo kung ilang taon, hirap at sakit at bigat ang kanyang naranasan. Sa pagsubok na ang ibinigay sa kanya, 5 anak niya ay kinuha. Gaano kasakit sa isang ina. Nang lumaboy siya dito sa inyong buong bayan ng Gasan, pinagtawanan ng maraming tao. Inalipusta, inamang ang kanyang pagkatapos. Nang inutusan siyang maglibot sa bawat bayang-bayan, marami ang nagtawa at nagsabing baliw. Sira ang ulo, dapat dalhin sa minsan. Maraming pag-uyam na masasakit na tinanggap ng kasangkapan. Ngunit hindi siya sumuko sa hirap na kanyang naranasan. Anong sinasabi sa iyo ng kasangkapan? Madalas kang kausapin. Sana magkasundo ang lahat. Sana magbalik loob ang lahat sa banal na puot na ito para tayo masaya. Intindihan ninyo, gaano kahirap ang kanyang misyon. Kahit ayaw mo, kahit ayaw nila, pilit kayong yayakapin. Kahit kayo'y nagwawala, pilit kayong aalwin. At parang batang pangangakuan ng magandang bagay. Naririnig mo ang kanyang mga hinaing sa iyo bilang isa ka na tinawag ko sa banal na puot na ito. Lagi kang sinasabihan, sana magbalik loob. Ganon din ang iyong layunin. Ganon din ang iyong hinangad. Ngunit kailangan na may mga taong magtiis ng hirap na ito. Kailangan may taong umakay at magtiis pa ng mabibigat na pasanin. Para ang mga taong umaalipusta at humahawak, magising sa isang araw ay maliwanagan. Upang ang kanyang mga masasakit na naranasan, ang ganti ay liwanag at pagkakaisa ng tao sa mundong ito. Sino ang makagagawa? Sa mga gabi na siya'y nais magpahinga, kung inilang nakikinig. Gusto niyang matulog ng mahimbing na mahimbing. Ang daming tawag. Isang kapan, kailangan ito. Kailangan yung anak ko. Gusto kong dalhin sa ospital, walang perang magagamit. Bukas na bukas ang kanyang tainga sa pakikinig. Bukas na bukas ang kanyang puso. Yung pagmamahal na itinuro ko sa kanya, naroon lagi sa kanyang puso. Hindi yun nawala kahit minsan. Kahit pinahihirapan ng ibang kapatiran dito, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paglilingkod. Tuloy-tuloy pa rin ang pagyakap sa inyo. Kahit ang daming mali na nagagawa pa rin. Naiintindihan mo. Ganon. Ang haligi itinayo. Ang tinatawag na puno ng ubas na dito'y ibinao ng aking Ama. Sa pamamagitan ng katawan niyang hamak lamang. Pinuspos ng banal na Espiritu ang punong ito para tumibay, lumago at mamunga, pakinabangan ng maraming tao. At ang bungang ito, napapakinabangan ng lahat sa panahon ito. Nakakain ng mga nagugutom. Nagsisilbing lakas ng mga nanghihina. Nagsisilbing ilaw ng nadidimlam. Sapagkat ang punong ito, pinuspos ng 3 kapangyarihan sa pamamagitan ng paghihirap at sakripisyong tiniis, binata, tinanggap ng inyong kasangkapan. Walang suko,
sa kanyang pagiging. May mga pagkakataon, alam mo, gusto ko na siyang tulisan. Dahil habag na ako sa kanya. Sa mga panahon ng mga mabibigat ng dalangin, problema sa mga anak, problema sa mga tao, problema sa gawain ito, na siya ang nag-iisip kung paano ito magagawa o bigyan ng solusyon. Mantalang nasa kanya na ang lahat ng mga paghihirap, kailangan pa rin pasanin ang pagpapaayos ng gampanin ito. Nandiyan sa likod mo ang kabayo. Tabi-tabi ka dyan. Ayan o, ayan o. Huwag mo pindikin. Mayaip po. May mga bagay. Hindi man ninyo naiintindihan sa panahon gabay niya. Gabay na yan. Ang inyong bansa ay harap sa pagod. Ang inyong bansa ay harap sa iba't ibang matitinding problema, dala ng iba't ibang bansa na nais kumuha ng yaman ng Pilipinas. May maraming bansang tutulong dito, pero ang hangad ay makuha ang yaman. Yun ang kanilang hangad. Ngunit, ang tatlong kapangyarihan ang siyang kikilos at hadlang sa lahat. Para pagdating ng panahon, katulad ng inyong narinig noon, ang bagong Jerusalem ay ibababa sa inyong banal na puok na ito, na kagugulatan ng napakaraming bansa saan man dako ng mundo. At yun ay dahil sa pagsisika, pagtitiis ng kasangkap. Ang dagat nila, marami ang barko na diyan ay titigil sa darating na araw. Ang bawat lugar ng inyong marinduki, kahit ito'y dinudurog na ng material na mga kayamanan ang nakukuha, hindi pa rin mawawasan. Dahil ang Ama, ang tatlong kapangyarihan ang magpapakilos ng lahat sa darating na panahon. Kaya higit pa kayong magsikat. Higit pa kayo na magbuklod at magkaisa. Ang anumang mga problema, huwag ninyong pakalibigin. Ano man ang kulang sa pamilya, mayroong sagot na ibibigay ang Ama sa inyo. Totoo. Unawaan niyo. Iba't ibang paraan, iba't iba ang paggamit ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Tinutugon ka, tinutugon ka, tinutugon ka. Lahat kayo sinasagot. Sa pagkakataon, huwag muna ikaw, ito muna. Saka na lang higit mayroon ka pa, ito muna. Maraming bagay. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagsasama. Yung pag-ibig na itinuro ko sa inyo at higit sa kasangkapan, ito ang muog na nasa kanyang buong pagkatao. Dahil kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ang inyong paglilingkod. Dahil yung pag-ibig ang mapagtiis at mapagpahayag. Naiintindihan? Oo. Kaya, mapalad kayo sa dinamatan. Dahil meron kayong isang banal na puok na ito na pag-aagawan pagdating ng araw. Pero, ang sagrada, ang patuloy na magiging, binabakuran na sa ngayon ang lugar na ito ng matitibay na muog na hindi mawawasa sa inyo. Kaya, buklod kayo magkaisa. Kung may mga pagsubok, katulad ng makaramdaman, isang araw, ikay magpapatotoo ng malaking ama. Isang araw, mayroon kang ipagkakaloon na malaking karanasan na nagbigay sa iyo ng patotoo sa buhay mo, sa banal na puok mo. Ibabandira ang pagmamalaki. Ganun, lahat kayo. Kaya, sa akin. Ay, nasa akin na. Mayat bantay. Kabayo yan. May sasakyan ka na pa uwi. Nagulat. Kabayo na. Pinagaw. Oh. Sabi,
Sabi pa rin. Oo. Ay, lumukso. Ayun, lumipad na. Lumipad na, may sasakyan ka na. May gusto niya siyang umalis. Oo po. Kaya Nasa likod din ka na kapan. panahon na. Sa akin na. Salamat po. Sa inyo. Dahil marami pa rin kayong natira. Salamat po. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos. Kapayapaan at patuloy na ingatan ang inyong mga tatabang lupa nito. Salamat po. Manatiling malakas para sa pagdating ng himala na nakatanda. Lahat kayo ay magpupuri, magpupugay, at magkakaisang sasalubong sa harap ng ating kakaabot ang anong katulad ng nakalaman sa banal na kasulatan, ang mga edad ninyo ay mananatili doon sa edad ninyo. Kapag yun ay panahon ng ibinaba ang malkulira. Salamat po. Salamat po. Ang mahalagang biyaya ng Ama sa araw na ito para sa inyo, inyong mga pamilya. Ito pong paghilugin mo po ang sugat sa puso ng taong ito ay Hayaan mo. Ilang araw lang. Galit lang ang namamahay sa kanyang puso at matinding paninibubo. Pero ang lahat, ang pag-ibig ay madaling magpahilom ng galit. Ayan. Salamat